biglang sumusulpot na dala ang hanging paikot-ikot. Mabilis ring nawawala pero nag-iiwan ng wasak na ari-arian. Sobrang takot ko po. Sila po ay sumakabiling buhay. Kayang bumunot ng mga puno o kaya na may humantong sa pagkawala ng buhay. Bukod sa mga bagyo, mayroong pang puwersa na mapanganib. Ito ang tornado o buhawi. Mas madalas itong lumilitaw kapag panahon ng tag-ulan, lalo na kapag may habagat. Kamakailan lamang nanalasa ang isang buhawi sa Camarines Norte. Ito ang tinutukan ng kasama nating responder na si Lizelle Nael. Sa panahon ng tag-ulan, mas mataas ang tsansa na mamuo ang isang buhawi. Hindi natin ito dapat baliwalain sapagkat maaari itong sumira ng mga ari-arian at ang mas malala pa ay kumitil ng buhay. Kung ato, grabe ba, nakawang balay ba, ganina. Allah! Sa kuha ni Juan Carlos Aguirre, kita ang pag-ihip ng isang malakas na hangin habang umuulan. Sa video naman ng kaibigan na Vivian Clavite na parang papalapit sa kanila ang buhawi, ipinagdarasal na lang ng mga ito na lumayo sana. Sa kuha naman ni Marceline Carillo, kita ang biglang pagpasok ng mga tao sa loob ng restaurant dahil sa papadaan ng malakas na hangin. Thank you pa rin kasi hindi kami napano. Okay lang, wala ng bahay. Sabi ko, mas okay, ligtas kami. Lahat, yung mga anak. Salamat po talaga ako. Isa siya sa 38 pamilyang naapektuhan ng dumaang buhawi sa Barangay Bibiraw sa Daet, Camarines Norte nitong September 14, 2025. Sobra pong nakakatakot. Hindi ko po may paliwanag yung nararamdaman kong takot nun. Kasi as in talaga nakikita ko yung bahay namin na may taas. Kasi may kinabaw po siya. Nagagano na siya. Hindi ko na alam gagawin. Yung mababa kami, umataas kami. Kasi nakikita ko yung labas. Grabe yung hangin, yung mga yero, nagliliparan. Nabagsakan pa ako ng semento. Pagbagsak po ng semento kasi kaya ilag ko ng mga anak ko. Para hindi sila mabagsak. Kasi natatakot mo kami kung lalabas kami. Pinapalabas na kami ng asawa ko. Sabi ko, hindi ako dyan malabas. Kasi sabi ko, baka matamaan pa kayo mga bata ng mga nagliliparan. Kaya sabi ko, dun kami sa loob hanggang biglang magbaragsakan na. Baragsakan na sa amin. Kaya ilag namin mag-asawa dun sa dalawa namin para hindi maanuhan. Kaming dalawa yung yung asawa ko meron yung slight lang naman po. Nadaganan yung paa niya. Tapos ako nga po, nabagsakan ako ng hollow blocks dito hanggang dito po. Down talaga, wala, bagsak na bagsak. Yung mga gamit, sira. Yung mga barasa, mga damit. Kaya talaga po, nakikita ko pa. Hirap pa rin na-umpisa. Tapos may isa man po din na isa pang nanay na nagpapakain daw ng baboy. May nakita siyang maitim na nagraragasa. Tapos nagsubok siya na pumasok. Kaya alam ko talagang inabot siya. Kaya nadapa daw po, tumama yung muong sa semento. Ang totally damaged po ay 6 na pamilya. At ang partially ay 32. Yung nadamay po ng mga pananim is 2. Yung isa pong talungan at nagmumunga na po pati is 1/2 hectare at yung isa naman ay 500 square meter mais po yun. Karamihan sa mga apektado ay pansamantala munang nanunuluyan sa evacuation center upang may masilungan at may makain.
Umabot naman sa 65 pamilya ang naapektuhan sa malakas na hangin o buhawi sa Barangay Magang sa bayan pa rin ng Daet. Bukod sa mga nasirang tahanan, may ilang negosyo rin ang nawasak. Malakas po ng hangin natakot na po ako, nagsilong po ako sa silong ng lamisa. Tapos nagbasag na po ang ng lagayan ng tinapay. At isa po kami sa nasalanta nitong ngayong buhawi na dumating ngayon. Mga bandang alas 5 bago ako magising, magpe-prepare sana ako ng umagahan namin dito sa karinderya. After 30 minutes, bago mag alas 6, doon na namin naramdaman yung na-experience yung sobrang lakas ng bigay ng buhawi. Ako yung unang nagising dito sa amin. Habang ako nagising, may mga kasamaan kami dyan na umaano. Nakita namin yung bahay namin biglang dinala ng malakas na hangin. Kala ko nga ako din dadalahin eh. Nakahawak lang po ako sa aming ref. At doon, akala ko sobrang lakas. Akala ko lahat itutumba nitong buhawi. Pero thanks God naman po. Okay kami lahat dito, walang nadisgrasya. Pinaka-importante sa lahat ay ligtas kaming lahat. Ang mga gamit namin, yung bigas, pinakauna na naapektuhan. Pinamigay na din namin kaninang umaga kasi hindi na din mapakinabangan. Hanggang ngayon lang yun. Isa si Patrick sa magbubukas lang sana ng kanilang tindahan. Umaga noong September 14, 2025 nang manalasa ang buhawi sa kanilang barangay. Sa tindi ng pinsala, nasira ang kanilang mga paninda. Ipinamigay na lang umano nila ang bigas na nabasa ng ulan sa kanilang mga kapitbahay upang may maisaing at mapakinabangan pa. Ang pinakamasakit sa lahat, may napaulat ding nasawi sa insidente. Kami po ay sinalanta ng isang buhawi. Kaninang umaga, higit kumulang ika-6 ng umaga. Nagulantang kami sa mga kalabog na nangyayari partikular sa aming mga bubong. At nagliparan na po yung mga yero dito sa amin. At sandali lang naman po, siguro 5 o 10 seconds na napakalakas na ulan, may kasama hangin. Sabi ko nung iba ay isang buhawi ang nabuo. Sa kasamaang palad po, bukod doon sa mga damit sa kabahayan ay mayroon po dito natumbahan ng napakalaking puno dito sa tabi ng aming daycare center. Sila po ay sumakabiling buhay. Ilan lamang ito sa mga bahay na nasira dulot ng malakas na hangin o buhawi na dumaan dito sa Daet, Camarines Norte. At kung atin ngang susukatin, ang layo ng yero na inilipad mula sa kanilang bahay ay halos nasa 20 hakbang ang layo nito at inilipad ito hanggang sa irrigation. Narito at atin pong tingnan. Ito po ang yero na inilipad mula dyan sa bahay na yan at halos 20 hakbang nga po yung pong layo nito at umabot pa ito sa irrigation. Sa videong kuha ni Chay Gallardo, kita ang pinsalang iniwan ng buhawi. Tulong-tulong ang mga otoridad sa pagkuha sa dalawang nasawi. Barangay Magang, Daet, Camarines Norte po. Dahil sa lakas ng buhawi kaninang umaga, yan, nakakalungkot dahil meron tayong kababayang nasawi. Salukuyan po ngayong tinatanggal yung bangkay. Nandito ngayon. Nasa ilalim pa rin ng malaking puno. Hindi pa natatanggal sa sobrang laki ng puno. Yung bangkay, yung patay guys, nasa ilalim pa ng puno. Hindi pa naalis yung patay. Ang laki kasi ng puno. Ginamitan pa ng power saw para maputol lang ang puno na nakadagan sa bangkay. Hirap na hirap yung mga sa sobrang laki ng puno. Ayan guys yung yung paanang pata narataganan. Ayan may kandila, malapit sa may kandila.
Dead on the spot ang 38 anyos na babae na si Luningning Argamosa at 13 anyos na lalaki na si Alexander Rutherford. Ang dalawa ay kinilalang magtiyahin. Sila po ay naghahanda para paghanap buhay. Ilabas yung mga paninda nilang gulay at yun po ang nangyari. Wala na po, kumpirmado. Nakakalungkot na kaninang umaga around 6 o'clock may dumaang buhawi from dito sa Barangay Magang. Nagpass siya ng Bibiraw, then nag-dissipate siya sa lagon. So according sa ating barangay officials ng Magang, meron tayong 2 casualty. So sa Barangay Bibiraw po, meron din 2 victim, injured victim, pero nadala naman sa ospital at treated na rin po. So all in all, meron tayong 65 families affected sa Barangay Magang, 38 families sa Barangay Bibiraw, pero wala namang nag-report na may affected sa Barangay Lagon. So may sightings lang kanina na medyo parang may dumaang malakas na hangin. Medyo malaki rin yung area covered nung buhawi, kaya medyo ganun karami din yung affected families. Nagresulta rin sa pagkasira ng mga kabuhayan, especially yung pananim sa Barangay Bibiraw at yung ilang mga bahay sa Barangay Magang. Actually, dinaanan yung subdivision pero nakita natin kasi na yung mga bahay ay medyo matibay dahil na subdivision sila. Pero makita mo yung trace ng mga puno na talagang dinaanan kasi tumba. Pati yung mga wire ay talagang tumagilid at yung poste ng wire. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, nagkakaroon ng buhawi kapag may thunderstorm sa isang lugar. Itong tinatawag natin na buhawi, no, or tornado ay nangyayari talaga yan during severe thunderstorms. At kapag may severe thunderstorms, nagkakaroon talaga tayo ng sudden shifts or changes sa wind speed and direction. At yun yung nagko-contribute, kaya nagkakaroon tayo ng circulation and then mataas din yung moisture niyan. And then yung mga kaulapan din ay nag-agree siya na mataas yung moisture content and then yung winds na associated dito ay nakaka-form ng circulation and then eventually ay nagiging buhawi or tornado. May kabilisan yung hangin na kaakibat nitong buhawi. Pwede itong umabot ng about 100 kilometers per hour. Kaya posible na masira yung mga structures or halimbawa yung mga bahay na gawa sa light materials or mga kahoy na hindi ganun katibay yung pagkakagawa ay pwedeng masira. And then, pwede rin nitong maapektuhan kapag hindi malalim yung roots or yung mga ugat ng puno o mababaw lang yung kanyang pagkakatayo ay pwede rin ito na mabuwal. And also, pwede rin ito makaapekto sa mga tao sa paligid nito dahil sa lakas ng hangin. Halimbawa, may kasamang mga maliliit na yero or matutulis na bagay na nakapaloob dito sa buhawi at kapag lumapit yung tao ay pwede na matamaan tayo ng mga ganong klaseng materyales at makasakit o makadulot ng pinsala sa atin. Ayon pa sa PAGASA, kadalasang kaakibat ng buhawi ang southwest monsoon o ang hanging habagat. May tinatawag tayo na veer winds or kapag may southwest monsoon na winds kasi ay nagiging favorable ito plus yung moisture na dala nung galing sa galing doon sa malapit sa equatorial region, ibig sabihin marami itong moisture na dala, then nagko-contribute din iyon. Ibig sabihin, during May to September ay posible talaga tayo, and ito yung pinaka-common na time frame o months na kung saan posible tayo na makaranas ng mga buhawi. At yung peak naman, halimbawa yung pinakamadaming buwan, so May to June tayo ay ito yung mga buwan na kung saan ay makakaranas tayo ng mas mataas na tsansa ng mga buhawi. Usually associated dito sa mga severe thunderstorms. So kapag nakita natin na talagang yung kaulapan sa atin ay madilim, dark colored, and then talagang yung mga may dalang, ito yung cumulonimbus clouds, yung mga may dalang ulan. So usually ganito yung mga features para malaman natin kung posible ba na magkaroon ng buhawi. Usually associated siya dito sa mga ganitong pagkakataon. Sa geographical locations ay meron din itong contribution, lalo na sa wind direction. Kapag merong mga mountainous areas na makakapagpabago o ng shift
ng winds. Halimbawa ay ito yung bundok, so magkakaroon tayo ng movement na papunta dito yung hangin. Then pwede rin naman na mag-shift siya ng paliko. So yung mga ganong factors ay nakaka-contribute din. And also, in terms naman doon sa time of the day, usually talaga, katulad ng thunderstorm, hapon or gabi yan na nangyayari. Pero may at times naman na posible pa rin naman ito early in the morning. So, tulad ng binanggit natin kanina, no, yung lakas ng hangin na about 100 kilometers per hour, ay isipin natin yung, di ba, nagmomotor tayo tapos nasa 100 na yung, di ba, napakatulin po nun. At kapag ganun kalakas na hangin yung tatama sa mga bubong natin, halimbawa hindi nakapako ng gusto, so posible talaga na maapektuhan yung mga ganong klase ng structure. Opo, biglaan po talaga na nagpo-form itong mga ito. Ano naman ang dapat gawin kapag nakakita tayo ng buhawi? Halimbawa po na nakita natin na mayroong buhawi, ang best na una nating gagawin dapat ay lumayo tayo. Kasi pwedeng naapektuhan tayo nito. And then, pumunta tayo dun sa safe na structure, yung tipong kapag lumapit dun yung buhawi ay hindi ito magigiba. Kasi baka naman, huwag tayo papasok sa isang, halimbawa, bahay kubo or na hindi naman talaga matibay yung pagkakagawa sa mga walls. Also, baka ma-curious tayo, lapitan natin, videohan natin, iwasan po natin yon. Pwede naman tayong dumistansya muna ng safe distance bago natin kuhaan or i-capture yung mga ganun kung gusto natin talagang videohan. And also, lumayo din tayo sa mga, halimbawa, mga puno na posibleng matumba kapag naapektuhan ng sobrang lalakas na hangin. Napanood niyo po ang tinutukang buhawing nangyari sa Camarines Norte ng kasama nating si Lisel Nael. Kaya naman, ingat po tayo kapag may namumuong buhawi sa ating lugar. Hindi natin ito kontrolado, ang pinaka-the best natin na magagawa ay iwasan ito at manatili tayong manalangin para tayo ay maging ligtas. Susunod sa Lifesaver. Sa plano natin, siguro may tandaan kung ano eh. Hindi na maalala. Ano sila? Di ba yung involved? Karambola ng mga sasakyan ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue sa bahagi ng Quezon City. Kahit na buhol-buhol ang traffic, agad namang nakarating ang grupo upang sila ay saklolohan. Sa plano natin, siguro may tandaan kung ano eh. Hindi na maalala. Ano sila? Di ba yung involved? Kaya lang yung dalawa, ambulatory, wala namang pasyon, wala namang kumbaga parang complaint. Saan ako sir dadali kung sakali? Abrasion lang, multiple. Dito sir, sa inyo? Multiple abrasion. Hindi, ito. Kasi ito naman, dislocation sa right. Ano po nangyari sa isang tawag po yung na-receive namin noong September 11 from QC DRRMO mag-alas 8 ng umaga na meron pong motorcycle collision dito sa Quezon Avenue sa corner ng Examiner. Number one na challenging dun sa naging responde namin is yung traffic. Kasi from Caloocan to Quezon Avenue medyo malayo. So naging challenge sa driver namin yon. Kaya nag-isip kami ng alternative na way na daan para mas mapabilis, which is nagawa namin na in less than 15 minutes nandun na po kami sa scene. Naabutan po namin, may dalawang motor na magkapatong at dalawa rin yung patient sa gutter section sa center island ng Quezon Avenue. And then upon assessment po, nag-engage kami, may lumapit sa aming authority para dun sa initial info kung ilan yung pasyente na sabi nga po niya is nasa 5 yung pasyente. And then, nadat na namin yung isa, tinitreat ng QCDRRMO and then in-endorse eventually sa amin na pansin na namin kagad na nagkakabit siya ng splint. So, ang thinking na po namin nun is may deformity o kaya may bali yung pasyente. Kaya yun na din po yung itinuloy namin. And then kinuha namin yung pasyente, inassess namin, nilagay namin, pinasok namin sa ambulansya. Hindi na kanya. Thank you sir. Sa ambulans? Apo. Tumama po ba yung ulo nyo?
Sa Lanto? Hindi ko naman tandaan kung ano eh. Hindi na maalala. Ano ba yung pinakamasakit sa inyo, sir? Ito talaga. Ito lang talaga. Tapos ito, side dyan. Based on our training po, kapag may mga dislocation, may mga deformities tayo sa ating mga extremities, ang ginagawa talaga po natin is ini-immobilize natin, ini-stabilize natin yung mga injured part ng pasyente para ma-immobilize, hindi niya maigalaw or maprotektahan natin yung mga injured part niya at hindi na mag-cause ng additional injury or damage dun sa pasyente. And then upon assessment, meron siyang swelling sa kanyang kaliwang kamay na nilagyan po namin ng splint para i-immobilize yung kanyang injury para hindi niya masyadong maigalaw. And then marami rin siyang mga gasgas sa kaliwang binte, sa kanyang mga daliri. And ang major na chip complaint niya talaga is yung kanyang kamay, na pagka daw ginagalaw niya, yung middle finger niya is tumutunog, may cracking sound. Kaya ginawa namin nga, nilagyan namin ng splint para ma-immobilize siya. So nag-control bleeding din tayo, wound cleaning. Based dun sa aming trainings is ang vital signs is kailangan laging present. Kasi doon natin na monitor kung ang pasyente natin is bumubuti ba or lumalala. Kwento ng pasyente, meron daw siyang napansin na kumaway sa kanya na enforcer na ang thinking niya is pwede pang mag-go doon sa stoplight. And then nagkaroon na ng collision doon dahil yung kabilang lane nag-green na siya. So, doon po nagkaroon ng collision doon sa mga motor. Pang-anim siya sa na-aksidente. Tapos yung motor nga po niya, nakapatong doon sa isang motor. Based doon sa authority, dalawa lang yung talagang pasyenteng na hospital. And then the rest po is mga minor injuries na lang yung natamo nila. And then dinala po namin yung pasyente dito sa Quezon City General Hospital. And then dumating naman po yung mga kakilala or kamag-anak po niya dun sa hospital. Kung kayo ay makasaksi ng mga emergency at gusto nyong makatulong sa ating mga kapwa-tao, maaari po kayong makipag-ugnayan sa aming emergency hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Sana po ay may natutunan kayo sa episode ngayon ng Lifesaver, lalo na po yung diniscuss natin na tornado o buhawi. Ingat po tayong palagi dahil hindi natin alam kung kailan ito mangyayari sa ating mga lugar. At yung mga nangyayaring aksidente, kagaya na lamang ng karambola ng mga sasakyan, lagi po tayong mag-iingat dahil hindi rin natin alam kung kailan ito mangyayari sa atin. At lagi po tayong tumawag ng tulong sa ating kung may kapal upang tayo ay maging ligtas. Hanggang sa susunod na linggo, samahan niyo kaming uling matuto ng iba't ibang first aid at disaster preparedness dito lang sa Lifesaver. Ako po si Benedict Galasan. Magandang umaga.